Na ba kayong makitambay kasama sina Charlie Manalo at Comfy Manalo at mga guest hosts na siguradong may dalang kwentong inspirasyon, impormasyon at kasiyahan. Tuwing Lunes, Tambayang Paaralan, Balitang Campus, Scholar Kwento at tips para sa ating mga kabataang iskolar ng bayan. Miyerkules, Tambayang Kabuhayan, Negosyo Balita, Tech Tips at kwento ng tagumpay ng ating kabarangay. Biyernes, Barangay Talk, Usapang Bayan at kwentong party list. At tuwing Martes, 5:30 to 6:30 p.m. LGU Special, serbisyong publiko at proyekto para sa mamamayan. Barangay 13, Lunes, Miyerkules, Biyernes, 2:30 to 4 p.m. At Martes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa D1 1206 a.m. This is D1 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tara na sa tambayan ng bawat Pilipino kasama sina Charlie Manalo at Comfy Manalo. Kwentuhan at talakayan. Ito ang Barangay 13, hatid ng D1 1206 AM. Magandang hapon mga katambay. Kayo ay nakikinig na naman sa inyong paboritong tambayan sa hapon, ang Barangay 13. Ako po si Comfy Manalo, ang katambayan niyong laging game sa kwentuhan at balitaan dito sa ating barangay. Ang katambayan niyong laging may dalang good vibes at kwentong swak para sa lahat. Ngayong Lunes mga katambay, samahan niyo kami sa isa na mga makabuluhan at masayang usapan sa ating segment na Tambayang Campus. Pero mga katambay, bago tayo magsimula, noong nakaraang Biyernes ay tinalakay natin ang session, yung Senate session last week tungkol sa flood control na ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan ay tumindi yung mga ebidensya sa mga nabanggit na pangalang involved sa maanumalyang flood control projects na yan. At naging maugong rin, a day before naman, nung Thursday ay naging maugong yung press con ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil nung Thursday ay ginunita ang isandaang araw ng kanyang expose simula na kanyang magsona nung nakaraang Hunyo, ay isandaang araw nito nung nakaraang Webes, at tinalakay niya, nagbigay siya ng ulat sa mga men kung ano na yung update ng kanyang ginawa ng kanyang mga sekretarya ng DOJ, ng Ombudsman at ng DPWH para mapanagot yung mga involved sa mga anomalya na yan, no? At mga kabarangay, ngayong araw naman dito sa Tambayang Campus ay pag-uusapan natin ang ISCO lecture. Kaya kung estudyante ka man, graduate o dating tambay sa campus, siguradong may hugot ka rito. Kaya mga katambay, tutok lang dahil marami tayong pag-uusapan at matutukasan ngayong hapon. Kaya naman, huwag natin patagalin. Ito po ang ISCO lecture. Mula sa PUP. Polytechnic University of the Philippines. Tuwing sasapit ang Sabado, kami makakasama nyo. Handa ka na bang matuto? Halina't iska at isko. Iskolar ng bayan, sila ikaw ang una. Kasama ka sa pagtuklas ng maliwanag na bukas. May tawanan at usapang makabuluhan, impormasyong ilalatag ay on demand. Matututo ka kahit saan, kahit kailan. Tara na at kami ay samahan. Stay tuned sa ISCO Lecture.
magulang. Ako si Rino Joaquin de la Cruz mula sa Sintang Paaralan, Polytechnic University of the Philippines. Ang inyong makakasama sa 2 oras na puno ng kaalaman at kwentuhan. Dito lang sa Iskolecture, kung saan sinta, ikaw ang una. Para sa ating mga tagapakinig at manonood, ito ang tanong ko para sa inyo. Nabiktima na ba kayo ng false information? Na-scam online? O baka naman nakapag-share ka ng isang post na akala mo tama pero ang lumabas ay hindi pala totoo? Naku, okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin kung paano maging mapanuri sa bawat impormasyon at balita na ating nakikita sa digital world. Dahil sa panahon ngayon na mabilis makapanloko at magkalat ng information online, napakahalaga na maging mapanuri tayo sa bawat balita, post o kwento na ating nakikita. Aalamin din natin kung paano gamitin ang media at information literacy para suriin ang mga pinagkukunan nating information, magtanong sa mga tamang paraan, at tiyakin na ang ating binabahagi ay tumpak at makabuluhan. Kaya tutok na! Siguradong makaka-relate ang karamihan sa atin sa ating pag-uusapan ngayong araw. Pero bago muna yan, Sinta, kayo muna ang ibibida. Sinta, tell me. Ayan, gusto ko munang kumustahin ang ating mga live viewers, live listeners na nanonood sa ating official Facebook pages ng DWBL at Polytechnic University of the Philippines. Dahil dito sa Sinta Tell Me, ang inyong well-being ang aming priority. Ayan, so pwedeng-pwede nyong ilagay yan sa ating comment section below. Pwede kayong gumamit ng ating mga reactions, may haha, heart, or kaya care reactions. O kaya kung kayo yung type ng tao na nonchalant lang, ayan, okay lang sa amin na gumamit kayo ng likes. At syempre, wag nyong kakalimutan ang pag-share sa ating live ngayon para sama-sama tayong natututo. Ayan, gusto ko rin tanungin, eto ha, gusto kong pag-usapan natin to. Baka naman meron kayong experiences na na-scam kayo, naniwala sa mga false information, o kaya hindi mo inaasahan na nakapag-share ka ng maling information dahil either panic or na-invoke yung emotions ninyo, shinare nyo siya sa mga kakilala ninyo, kapamilya ninyo, na hindi pa pala ito verified at mali pala. Ilagay nyo yung experiences nyo sa ating comment section below at sama-sama nating alamin kung may mga iba pang mga kwento patungkol dito. At syempre, gusto ko ring batiin ang ating live viewers sa Facebook. Ayan, sana kayo ay nakapag-merienda na, sana nakapag-lunch, at sana nandito kayo sa isang komportabling pwesto para mapanood ninyo ng maayos at buong-buo ang ating live na ito. Kung may mga mensahe rin kayo, sentiments, or advice, ayan, pwedeng-pwede na rin tayo magbaba ng advice. I-comment nyo lang yan sa ating Facebook page dahil tayo ay naka-live sa official Facebook pages ng Polytechnic University of the Philippines at maaari rin kayong sumama sa ating usapan sa X. Gamitin lamang natin ang hashtag #ILFakeNews. Narinig niyo ba yung bell na yun? Nako, senyales na yan para ipakita ang isang estudyanteng magbibigay sa atin ng inspirasyon at aral dito sa Scholar. School Hour. Alam mo yung feeling na excited ka kasi may nakita kang good deal? Maganda yung product, maganda yung specs, maganda rin yung presyo, may mga good reviews, pero ang ending, hindi siya good deal eh. Na good time ka pala. Naku, yan mismo ang nangyari sa isang estudyanteng makakasama natin ngayon. At dito sa Scholar, bibigyan natin ng spotlight ang mga scholar ng bayan na may mga kwentong kapupulutan ng aral, makakapagbigay ng real-life experiences na siguradong makaka-relate ang mga kabataan ngayon. Kaya kung minsan ka na ring naloko ng false information or na-scam online, napashare ng mga bagay na mali pala, naku, relate much ka para dito. Kaya wag na nating patumpik-tumpikin pa, ating ipakilala na ang ating Scholar of the Hour dito sa Scholar.
Yan, makakasama natin ngayon sa ating Scholar of the Hour, si Arian Maure. Arian, kamusta ka naman ngayon? Yan. Hi, Ate Rino. Okay lang naman po ako. Very traffic lang kanina sa daan nung papunta po dito. Ano yung nafe-feel mo habang nasa gitna ka ng traffic tapos nagpapanik ka na siguro? Tatakot po ako, Ate. Baka malate ako. Magalitan ako. Pero buti nakapasok ka on time. Yes, Perfect. Ate, actually. I believe nasa iyo ang destiny mo nga. Destiny! Talaga, Ate. Parang nag-align ng universe. Oo, the universe and the stars aligned for you. Yes. Pero mapatanong pala ko, Arian, kasi ang nakwento sa akin before tayo magkita ay tambay ka raw ng FB Marketplace at nagkaroon ka raw ng time na bumili ka raw ng product dito. Pwede bang i-share mo ito sa amin ngayon? Ayan, Ate. So, parang nangyari kasi to nung December 2024. So, last year siya. Tapos parang ang plano ko is bilan yung self ko ng regalo. Siyempre, yan nga, yung iPad. So, nagtingin-tingin ako sa mga different platforms. Tapos, doon ako mas nag-scroll sa Facebook Marketplace. Tapos yun, so, nag-check ako. Tapos, nag-chat na ako ng mga like sellers and all, ganyan. Tapos, may isang seller na nakausap ko. Tapos yun, doon ako nakipag-transact sa kanya. So, habang nag-uusap kayo ng seller, ano yung first impression or ano yung pinaka na-feel mo muna sa kanya? Actually, Ate, like, beforehand naman, chinek ko naman yung profile niya, such as, yun nga, kung ano yung, kasi di ba kapag nag-post po ng listing sa Facebook Marketplace, ma-associate yung Facebook account niya. Oo. So, like, scroll dyan. Tapos, may mga proofs, ganyan. Parang yung highlights, Ay, you know the parang highlights. legitimacy check or legit check, yung mga legit check ganon. yun, yung mga Oo. naka-transact na raw niya before, ganyan. So, like, ayun, tinignan ko yun lahat. So, feeling ko naman, okay siya. So, like, nag-pursue ako na parang makipag-transact sa kanya, ganon. Okay. So, speaking of transaction, dako na tayo sa sa usapang pera. Magkano ba yung offering price nung item na binibili or nung gadget na bibilhin mo? Actually, Ate, parang sabi ko nun sa sarili ko, since nakaipon na nga ako, okay na sa akin yung 20,000. Oh. Tapos, syempre, as someone na student ka, tapos naghahanap ka ng second hand, syempre, ang makikita mo na doon, lower than doon sa talagang Original price, tama. price. So, scroll ako, nakita ko 15, ganyan. Nakita ko yung listing niya, 13,500. So, yun. 13,500. Okay. So, ang original price mo in mind is 20, tapos nagkaroon ng 15 na offer, tapos ang last na ay 13,500. Kamusta ba yung yung sinasabi niya na specifications or yung conditions ng tablet? So far naman, Ate, dun sa pinaka-specific tablet na hinahanap ko, pare-pares lang naman yung specs talaga na ino-offer nila. Parang ang nagbabago lang ata is yung storage, ganun. Pero, when it comes naman daw dun sa condition, since binibenta siya as second hand, ang nakadeclare dun, parang, ayan, maayos daw siya, ganun. And Good all. condition, 100% battery health. Parang no records of repair. Oo, ganun. hindi siya na-reset, original. So, talagang iisipin mo na, good deal to. Kasi mura siya. Tapos, Yes, Ate. parang pinapakilala niya na top quality. Diba? So, kailan mo nasabi na, wait, parang may mali dito? Actually, Ate, hindi ko siya nasabi agad kasi nga, nakapagbayad ako Oh, ng buo. tinanong ka muna na magbayad. Parang ang naging transaction namin, Ate, ayun nga na parang magiging two modes of payment siya. Such as, dun sa una, magda-down payment ka. So, nag-down payment ako. Tapos, parang sa kalagitnaan, parang biglang sabi niya, parang ilaglag ko na raw yung the rest ng bayad. Pwedeng malaman if bakit daw want you magpa-full payment. Kasi parang ano daw, Ate, yung nung nabigay ko na po yung half, like 7,000, ang sabi niya nun ay parang yun daw yung release fee, ganun, chinemes. Release fee ang 7,000. Oh, parang yun nga yung down payment. Tapos, parang nung nasa biyahe na ako, galing po kasi ako nun ng school sa COC. Pauwi pa lang ako nun. Tapos, kinukulit niya ako na parang, ang sinabi niya, parang, yung 7,000 pala na yun, is papayagan lang kapag, like, brand new. Eh,
since second hand nga daw po yung binibenta, kailangan daw nilang ma-full payment na parang, assurance ba? So ang una nilang pakilala, magbayad ka muna ng 7,000 para i-count nila yun as deposit. Yeah. Tapos maya-maya, nag-change sila ng, ng tactics na, hindi pala tactics, nag-change sila ng discussion sa'yo na, okay, nagbayad ka na ng 7,000, pero wait, second hand pala to. So kailangan kunin ko na lahat ng buong payment mo. Ate. Tapos ganun. binigay mo siya. Opo. Kasi syempre, parang, ayun nga, parang first time buyer kasi ako. Tapos, pa yun, ang bala ko sa buhay. So, surprise ko yung friends ko, kaya yung family ko. Parang, Na may tablet ka na. ako. Achievement yun. Tapos yun, surprise, ayun. Na-scam. Ikaw ang na-surprise. Opo, ate. Oo. Tapos, paano mo nasabi na, okay, ano na to, parang legit na to, na scam na pala ako talaga? Nung ate, kasi parang, na yun around 5, ayun na, di ba, nakapagbayad na ako ng full payment and all. Tapos, parang may ginawa pa akong church service. Tapos, dun sa span ng time na nag-wait na lang ako na parang, baka papunta na yung rider and all. Kasi nga, parang, isa pang point na hindi ko po parang natimbrehan na scam pala siya, is ang sabi doon ay sila yung magde-deliver, like, hindi siya Lalamove or what. Ano siya, parang self-delivery rider. Tapos yun, ate. Tapos parang, nung chinek ko siya after nung church service na yun, nakablock na ako dun sa account niya. Nagkaroon ka ba ng times para, parang i-reach out pa siya? Or parang may ibang contact details ba na nakalagay doon? Number, email, ganun? Parang, ayun ate, ang pinaka-inano ko nun na tinry is like, i-trace yung mga accounts na binigay niya kung saan ko nilaglag yung money, which is dun nga sa GCash, tas GoTime. Parang nung tumawag po ko sa hotline ng mga, ng platforms na yun, parang sabi nila mahirap daw yung nire-request, ganun. If ever man lang daw na pinindot ko yung insurance thing before ko ibigay or itransact yung pera, sana makahabol pa siya. Since hindi nga, so yun, wala na ate. Kasi, di ba, parang we trusted the person. Kasi magaganda rin naman yung reviews. Tapos, number niya binigay. So, mo na, andito na yung personal details ko. Andito na yung lahat. So, ano pa yung ibang ways na ginawa mo para makausap ulit si seller? Yun nga, since sa lahat nga po ng accounts niya, dalawa kasi yun ate, parang yung nasa listing ng marketplace, parang isang account niya yun. Tapos parang may nag-message sa akin, tapos parang sabi niya, ito po yung parang pinaka-main account ko, ganun. So like lumipat kami po ate. Tapos parang nung na-scam ako, since na-block na nga po ako dun sa dalawang account, dun ako nag-reach out ng help dun sa ate ko, na parang sabi ko, ate, ganyan, na-block ako, ganun. Tapos ang ginawa nila, parang tinry daw nilang i-lure na parang, sige, i-chat namin, ganyan. Yun, parang hindi siya gumana kasi syempre, kakatas lang yung mga scam, tapos biglang may interested na naman sa listing niya. Parang sabi niya, ay hindi, parang nagsumbong to. Ganon. So parang wala na. Parang medyo tactical din siya na. Matalino din siya. Mapanuring, nagbebenta. Oo. Ano siya, strategic. Strategic siyang nagbebenta. Pero, alam mo, mahirap lumapit sa relatives, ha? Pagdating sa mga usaping scam, lalo na malaking pera yun. Hindi ko siya relative ate. Sa church. Ate mo sa church. Sorry. So, paano mo na-relay mo na ba yung information na yun sa family mo? Baka napapanood nila. Kaya ngayon pa, sana Hi ka muna sa mama. Hello, ma. Hindi pa, pero hindi ko pa siya nasabi kay mama. Pero parang, alam ni mama na gustong-gusto ko pong bumili ng iPad. Tapos parang, hindi ko sinasabi kung kailan ako bibili. Tapos hindi niya alam, nag-try pala ako bumili. Oo, that's surprise. Paano yun? When do you plan on telling them the truth? Siguro po ate kapag may trabaho na ako. Sorry. Parang syempre kasi, lesson kasi siya, di ba? Oo. So syempre ngayon, since student pa lang po ako. Oo. Syempre, malaking bagay na parang, ano ba yan? Hindi mo kasi inaano yung mga decisions mo, ganon. Oo. So, yun ate. So, eto, if you don't mind me asking,
Kasi 'di ba student pa lang tayo, wala pa tayong parang money-making activities. Money-making activities. Ang tanong ko lang, ilang araw, ilang buwan, or ilang weeks mo pinag-ipunan yung ganong amount ng money? Yun nga ate, so since kasi ako, volunteer ako sa church. So, ang ginagawa ko kasi, parang nagsiserve ako as choir. Tapos every mass, as a singer. Singer. Sorry. So every mass, may katumba siya na money. So parang every week, may isang araw ako na ako yung kumakanta buong araw. So like 300 ata yun. So i-imagine, may 300 ako per week. Tapos parang inipon ko rin ata siya for almost 5 months. Aside pa yun dun sa mga scholarship na nakukuha ko. Opo. Ang tagal din doon. Tapos yung self-restraint mo pa na, wait, pang tablet ko to. Hindi ko Then siya parang dapat- huwag kang gagastos. Kaya nga. Ganon. Ang nun, grabe yung effort mo para makapag-ipon. Pero ang gusto ko namang i-ask, paano naman naapektuhan ng ganitong klase ng fake content yung mga kapwa nating kabataan? Yung mga false na products. Sa tingin mo, paano siya nakakaano sa atin? Ano kasi ate, nung na-share ko na siya sa mga friends ko, syempre parang unang reaction nila, hello, bakit ganun? Oo. Pero feeling ko parang, since na-share ko nga to sa kanila, mas na-influence ko na sila na dapat next time pag kayo bibili, at maging mapanuri na kayo. Ganon. Advisor na siya. Kasi parang, na pagalitan din ako nung ate ko sa church. Kasi nga parang, hindi ako nag-research enough dun sa seller. So parang I think, isa yun sa mga kailangan i-consider nung mga, siguro makakaalam nung story ko na parang, kapag makikipag-transact kayo sa mga ganong bagay, kailangan as much as possible ay, parang, ayun nga, kailangan i-check nyo kung legit ba siya, kung talagang totoo ba yung mga pinaprovide niyang informations and all. Ganun natin. So, ang first na kailangan nilang tanungin is mag-research muna talaga, tapos magtanong-tanong din sa mga kakilala natin kung tama ate. yung price, di ba? Opo. Tapos, siguro kung may time, i-tick na rin yung insurance something para protected yung money. Ayan, may isa pa akong ask. May mga tips ka ba, aside dun sa mga nabanggit natin, may mga tips ka ba na want mong i-share? Or parang, ano sa tingin mo yung common things to look for scams online, ganun? Siguro ate, ang pinakaano talaga, yun nga, kagaya nung sinabi ko kanina, talagang kailangan nilang mag-research dun sa tao. Like, mag-background check muna sila kung talagang legit siya. Tapos parang, hindi ko lang nga po na-realize, yung ginagawa ko siya last year, parang kapag kunyari, may gusto kang tignan or like, malaman kung scam ba siya or whatsoever, kapag sinearch mo siya dun sa Facebook, kunyari, yung pangalan nung may lalabas doon na parang if ever man na may history siya ng scamming, parang lalabas doon yung mga posts na related about him. Tapos po, nung after ko ma-scam, nung tinry kong i-search yung name nung scammer, Madaming lumabas. uuti. Hala. Tapos hindi ko siya, kung nagawa ko yun beforehand, sana mas nasabihan ako ng mas maganda. Parang, scammer pala yan. Sana hindi ako nagtiwala. Pero ask ko lang, may iba ka bang pag-share na, uy, bibili ko sa Facebook Marketplace ng tablet sa mga friends mo? Talagang surprise mo siya on your own? Parang dalawang app yung pinagpipilian ko na pagbilhan, which is yung sa una nga yung Carousel, which is established naman na siya, na parang buy and sell platform talaga. Tapos yung isa nga yung Facebook Marketplace, parang before talaga doon, marami ng comments na parang hindi naman legit yung nasa Facebook Marketplace. Talagang doon naninirahan yung mga scammers kasi nga parang hindi ganun yung restrictions ng app when it comes sa pagtitinda ng mga ganong apps, ganon. Ayun, so meron tayong two options, Carousel, tapos Facebook Marketplace. Okay, yung Shopee, TikTok. Oo, or yung... so, ask ko lang, what made you push yung deal dun sa Facebook Marketplace? Ayun nga ate, yung una doon, syempre yung price. Oo, kasi mura. Very mura siya, ganyan. Tapos, second doon, feeling ko kasi as a buyer, talagang mabilis akong ma-attract kapag magaling makipag-usap, ganun and all. Tapos, yung price pa, ganyan, maayos. Tapos, feeling ko naman, mabilis kasi akong magdiwala. So, parang nung kinakausap ko siya, feeling ko naman na parang nakaka-joke time naman siya, ganyan. Tapos, minsan nape-pressure ko rin siya pag may gusto, parang gusto ko nang
ipadala niya yung item, ganun. So feeling ko nung mga panahon na yun talaga yung pinaka naging reason kung ba't ako na ano. So, nung mga times na yun, mukha siyang parang easy to converse with. Tapos, magaling din siya mag-compromise. Tapos, maganda rin yung deal na binibigay niya. So, talagang mapapaisip natin, baka good deal si kuya. Opo, Or kung ate. sino mas siya. Kasi napakaganda nung offer niya. Yes. Ayan, I believe ito na yung last question ko sa'yo. Aryan, kung may mensahe ka sa mga kabataang mabilis mag-share ng mga post or mga madaling mabudol online, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? So, ayan. So, I think po, when it comes sa pagbili online and all, kailangan, una muna sa lahat, syempre yun nga, kailangan yung mag-conduct ng fact-checking. Like, kung sa information-wise, fact-checking yung kailangan nyo. Kung totoo ba yung mga information na nakalagay dun sa post, kung talaga bang kung mapagkakatiwalaan ba yung source. Tapos when it comes naman sa mga products, sa scamming and all, since talamak na nga talaga yun ngayon, ate, Totoo. parang kailangan, syempre ikaw din, kailangan maging matalino ka na parang kung alam mo ng maraming history ng ganyan or like kung mas marami yung transaction records niya, siguro, yun, mapagkakatiwalaan mo siya. Pero next time, parang kailangan suriin mo siya kung talaga bang legit or like, talagang may proof. Tapos, isa pang natutunan ko, syempre ako as a young na buyer, kailangan mag-consult po ako dun sa mga nakatatanda sa akin na parang, tama ba itong gagawin kong decision, ganyan. Tapos parang ideal ba na bilhin ko to, ganyan. So, or kung sa tingin po ba nila, tama or like mapagkakatiwalaan ba yung seller na bibilan ko, yung information na i-share ko online. Para syempre, aside from that, ako din as a person, mas mapag-iingatan ako na parang kailangan sa susunod huwag ka nang gumawa ng ganyan kasi nga, ikaw din yung maaapektuhan kapag mali or na-scam ka. Ganun ate. Ayan, thank you so much, Aryan. Pero alam mo, naiintindihan kita kasi syempre bilang young buyer, tapos meron ka ng big girl purchase, di ba? May tinatawag tayong big girl purchase. Gusto nating i-surprise yung sarili natin, yung mga kaibigan natin na finally, after ng ilang beses sa pag-iipon, nakabili na tayo ng bagay na gusto natin. Pero ayun, it's, I think, a point of improvement na rin to research, rely on the people that is close to us, at syempre parang i-cross-check yung names or yung tinatawag na reverse search yung Yes, pangalan ate. nila. Ayun, thank you so much, Ariel, for sharing that that great story, that story of inspiration, and that point of learning. So maraming salamat again sa pagbibigay ng time para sa atin. Pinapaalala mo na ang fake news at offers online ay parehong uri ng panloloko na kailangan nating bantayan. Ayan, alam mo, Ariel, nakaka-proud at nakakatuwa kasi naging aral siya hindi lang para sa sarili natin, kundi para na rin sa mga kapwa natin, scholar ng bayan, para maging mapanuri, mapagbatsyag, at syempre, para maging critical. So, ang mga natututunan natin ay malalaman natin kung gaano kahalaga nga ba yung pagtingin sa mga information na nakikita natin outside the digital world and of course, offline. So, ayan, palapakan naman po natin si Aryan. Thank you so much for having me. Thank you so much. I hope na na-enjoy nyo ang ating mabilisang conversation with Aryan at sana nakakuha rin tayo ng points of lessons pagdating dito sa mga talakayan natin pagdating dito. Ayan, mga kasama nating scholar ng bayan, magbabalik pa po tayo matapos ang ilang saglit. Ayan, so sit back, relax, at syempre huwag na huwag kayong mahiyang makipag-engage pa sa ating comment section, sa ating X by using #ILFakeNews. Is Collector. Tag-ulan season na, kaya bago sumakay o magmaneho, heto ang mga paalala para iwas hassle, mapa-jeep, bus o kotse man. Mag-check ng weather forecast bago bumiyahe. Sa mga driver at pasahero, mahalagang alam ang lagay ng panahon para handang-handa kayo sa biyahe o mag-stay home muna kung kinakailangan. Iwasang dumaan sa mga bahaing ruta. Mahirap ma-stuck sa gitna ng kalsada.
magdala ng extra payong, raincoat at sapat na proteksyon lalo na sa mga commuters. At syempre, drive safe sa mga tsuper ng PUJ, bus o private vehicles. Mag-ingat sa madulas na kalsada. Huwag magmadali, slow down para iwas disgrasya. Rain or shine, laging ready sa biyahe kasama ang IBC-13, PCSO at DATV. Mula sa pangangalaga ng kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan, serbisyong publiko na may puso. Magbibigay kasagutan at impormasyon sa mga nangangailangan. Kasama sina Justine Punsalang at Naomi Tiburcio sa programang Kapwa Ko, Sagot Ko. Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 11 a.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, D1 1206 AM, the future of AM radio. Ayan, magandang hapon ulit mga katambay. Nagbabalik po ang inyong mga kasama dito sa Barangay 13, Charlie Manalo, and Ako pa rin po, si Confi Manalo. ayun, kahapon nga nagsimula na yung 3-day rally, peace rally na for transparency ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Yun. Maraming development to Maraming development. Days leading to kahapon. Maraming development. Isa nga rito kasi may mga ini-exploit yung sitwasyon, di ba? Actually, tingin ko hindi exploitation, tingin ko planned Yung timing lahat sabi ko exploit kasi may mga tagalabas hindi bahagi ng kapatiran mga sumakay, no? Halimbawa, yung timing kasi suspect lagi yung timing dito yung paglabas po ni dating Congressman Saldico, may mga revelation, di ba, na kasi nung una before nung rally, no, may mga nagkapaugong din na ito yung big push. Paggising natin sa Monday. Ito November 17, iba na ang presidente. So talaga pinoproject nila yung paggilis ng INC is austel, no? Regime change yung isa. Regime change. Austel to. It's either pwersahin, pababain si PBBM or paano, sa pamamagitan ng kudeta or military junta. Military junta and sa pinaka-minimo magpatawag ng pwersahin magpatawag ng snap election. Pero ang nangyari yung nakatotoo naman na nung unang Biyernes nung lumabas si Saldico, unexpected, di ba? Medyo nagulantang tayo, no? Yung mga nung una siya nagsalita na ini-implicate si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya na mayroon daw 100 billion insertion, and later sinabi niya 25 billion sa 100 billion na yun ay napunta mismo sa kay Presidente Bongbong Marcos. Pero nung inalisan mo na yung sinasabi niya, doon mo na pagtanto-tanto at lahat naman may pag-iisip na pagtanto-tanto na absurd yung kanyang nagsasabi. Diba? Kaya diba yung timing, diba? So nung una kasi wala pasig tayo po sa sa mga kapatid natin sa INC. Kahit mula sa pagkakatanda ko ever since na kapag nagpatawag ng pagkilos kilos protesta, sabihan natin kilos protesta ang INC, hindi siya nagsasabi ko ang objective or ang agenda. Kaya may mga speculation palagi Halimbawa, gaya nung January, ang spekulasyon ng marami ay hinihingi daw ng INC ay yung ulo ni Congressman Saldico at ni dating Speaker Martin Romualdez. So yun nga, after nun, nasibak ka sa pwesto. Pagiging chairman ng Appropriations Committee si dating Congressman Saldico, pero si Speaker Martin diretso. Ngayon, days leading to
3-day rally, wala syempre gaya ng dati, wala naman deklarasyon, no, o paglilinaw ang INC na itong objective, walang ganon. Except for they're demanding transparency. Transparency lang, and transparency. democracy. Yun naman. Kaya nung lumabas yan, kaya may mga nagsumasakay dito na sabi, hindi, regime change to, ganyan. And na-reinforce yung ganong haka-haka o rumor noong lumabas si Congressman Saldico, di ba? Lalong tumingip kasi kumbaga eto na yung meron ng dahilan para talagang magpalit tayo ng merong agitation di ba? Merong agitating factor na ang problema nung nakita po naglabas si kailan ba naging Undersecretary ng Finance si Shelo Magno? Actually hindi ako sure kung pero panahon pa yata to ni dating Pangulong Aquino. Yan, hindi po ito part ng Aquino administration. Siya po ang unang nagsalita bago pa nagpatawag ng press conference si Finance Secretary si DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang sabi po ni Shelo Magno, napakalaking tangan naman, napakatangan naman ni PBBM kung magi-insert siya doon sa BICAM ng 100 billion. Doon pa lang sa NEP, pwede niya gawin yon. At sabi at pinatnayan to, binalidate to ni DBM Secretary Amina. Sabi niya, kaya nga tinatawag na president's budget yan kasi siya yung may control. Siya may control niyan. Pero yung umpisa pa lang in fairness to Senator Ping Lacson and Senator Win Gatchalian, immediately after magsalita ni Saldico, siguro 1 hour, 2 hours sa ambush interviews sa Senado, sinabi na imposible naman yan na mag-i-insert ka sa BICAM, pwede mo namang gawing sa NEP pa lang na kontrolado mo. Sabi niya, kung sakasakali man na totoo yung sinabi ni Saldico na inutusan siya mag-insert ng 100 billion, binito ni Presidente Bongbong Marcos sa 194 billion sa budget. Yung mga nilabas yung listahan na ito yung mga insertion, yung po binito. Ito pa isa pa ito logic dictates na ganito. Kung gagawa ka ng krimen at hindi maiiwasan na may ibang tao makakaalam, i-minimize mo yung mga taong makakaalam. So, kaya nga yun yung bakit sa NEP pa lang, para nakakaalam lang kung sakali, si DBM Secretary lang. Siya lang kausap mo. Siya lang kausap mo, di ba? Kung magkabukuhan man, isa lang Isa lang ang ayusin mo, sa patahimikin mo. Ito, bakit papabuti kay Saldico? Bakit papabuti sa BICAM? Lahat yan ngayon, di tukoy na tukoy kayo, di ba? Kakalat yung chismis. And then, yung ikalawang, nung Sabado rin, naman, may yung part 2 ni Saldico, nilabas niya naman yung, diba, yung maleta, yung mga pictures. Ang problema naman sa maleta lang. Walang At iba, may tag price pa. May tag price pa. So, may naglabas lang sabi niya, nakuha sa isang website nung nagbebenta ng mga maleta. At saka yung maleta, yung exact at type ng maleta, ay merong ganun, ang isang mall ngayon na naka-sale. Yun nga. Same price, pati yung price tag, same price. So, baka very recent. And then yung very recent na kinuha, at the same time yung sa background, diba, yung plate number ng isang sports car. Yung kasi ang plate number sa Pilipinas regional yan diba? Sa Metro Manila yung ILO, so nasa Davao yung ganong plaka. So ang hirap. And then yung testimony ni Gutierrez ang sinasabi nila na nag-deliver daw yung picture ng maleta na yun dineliver kay Bongbong Marcos kay Presidente Bongbong Marcos at saka kay House Speaker Romualdez. Ang sabi ni Gutierrez sa kanyang sworn statement, ang brand ng maleta ay Rimowa na napakamahal. Yun nga, ito talaga pera, Rimowa pa. Mumurahin yung maletang sa picture na pinakita nila. Hindi everything doesn't add up yung kay Saldico. Nakakatawa lang kasi isa pa ang sinasabi ng lawyer niya hinahanap ko yung link nito nasabi earlier yung lawyer ni dating Congressman Saldico sa Attorney Roy Rundain
eto hindi ko po kasi inaano ko pa yung link parang sinabi niya na hindi daw po magkakilala si Saldico at si Gutesa. Pero nung lumabas si Saldico, sabi niya kilala niya si Gutesa. So parang 'di ba nagkokontra sila mag-abogado. Ay, yung kinukontra mo yung lawyer mo. Yun nga yung reason kung bakit nung Friday daw mainit yung yung kay Saldico And then nung Sabado, actually Friday pa ng gabi at saka nung the whole day of the Saturday nung dinadissect na yung video message ni dating Congressman Saldico na imposibleng maging totoo at malaking chance na isa yung kasinungalingan lang, doon nagda-die down yung yung sentiment ng publiko. At the same time, pinakamalaking dagok doon yung statement na nilabas ng CBCP at ng mga iba namang ibang angulo, ibang usapin naman yun nag-caution ng CBCP na wag yung i-exploit, wag yung gamitin yung mga ni Saldico para so nag-die down yung sentiment ng tao. Wala tuloy sumama bukod sa iglesia pati yung Philippine Council of Evangelical Churches nagsalita na hindi kami actually even before that nagsalita ng CBCP, hindi kami part ng 3-day rally na yan, hindi kami sasali diyan. And hindi kami sasama sa panawag kung ano man ang panawagan diyan. Kasi wala pa kang po nilalabas sa statement ng INC kung ano yung panawagan diyan maliban doon sa transparency. And yung PCEP, yung Philippine Council of Evangelical Churches, sinabi hindi po kami sasali diyan at sasabihin lang mga member lang hindi tayo kasali diyan. Hindi tayo magpa-participate. From the very start naman 'di ba ang CBCP at saka PCEP yung sila yung proponent kasi ng trillion peso rally nung March nung September 21. Pero hindi sila nananawagan kahit kailan ng resignation. Ang panawagan is accountability. Pero tingnan natin ano po ang implikasyon nitong statement na to ng CBCP at ng PCEP. Kasi before pag kumilos ang INC o ibang religion wala man silang hindi sila nag-issue ng any statement. Walang pakialamanan. Trip mo yan Pero eto nag-issue na ng statement. So ano ba to? Ito ba yung signal sign ba to na hindi na mangingimi ang ibang ang mga non-INC na pumosisyon o mag-issue ng kanilang stand or position kapag may ganitong mga usapin na ina-advokasya ang INC. Kasi alam na ito hindi inaamin to ng INC pero ating election, 'di ba? Hindi ito inamin ng INC pero sasabi lang alam na lahat na meron silang ini-endorse yun yung parang open secret na meron silang ini-endorse na kandidato. So dahil po ito kumontra ang indirectly may pagkontra ang CBCP, ang Catholic Church at ang protestante, nangangahulugan ba to na pati sa darating ng mga halalan o darating na eleksyon magigigil na rin ba mag-i-issue rin ba ng stand yun bang nasabing grupo yung kontra doon sa ini-endorse or supposedly ini-endorse. The line has been drawn. Tsaka malinaw naman yung di ba yung although directly naman sinasabi ang sinasabi naman kasi ng Catholic Church kaya ayaw lang manawagan ng resign kasi yung uupo hindi rin naman yung papalit alternative yung si Vice President Sara Duterte ay hindi rin naman katanggap-tanggap sa kanila. Hindi kasi sa lahat ibang usapin niya. Ibang tao kasi tanggap yun. Hindi katanggap sa kanila. So ang gusto lang nila accountability at pinatutunayan naman ng administrasyon na this administration is trying its best not to held accountable lahat ng involved. In fact, ang target nga nila before December 15 makasuhan na yung 3 senador at mga kontratista at ilang kongresista na makulong by December 15. Sabihin ganun sila kabilis umaksyon na in less than 5 months merong makukulong at merong makakasuhan. At dahil nga sa statement na yan, ako tingin ko lang
New statements ng CBCP and ng PCEP prompted the INC to issue a clarificatory statement doon sa agenda ng kanilang pagkilos. Nagsalita ang INC na wala kaming plano na pabagsakin ng gobyerno, hindi namin susuportahan ang kudeta, hindi namin susuportahan ang snap election. So malinaw po, malinaw. Naglatag na lang ang INC. Pero yung backpedaling na yun, nangyari yun hapon na siguro mga 4 p.m. na nung nilabas yung statement na yun. Naglinaw sila kung hindi man naabot yung target crowd or what, pero naglinaw na. Sabihin kasi yun nga kasi yung statement ng CBCP and PCEP is drawing the line, no? Kaya nung nangyari doon, siyempre hindi naman po siyempre ang INC hindi naman po makikipagkumprontahan yan. Kahit wala naman pong kahit saan po yan, wala namang sigurong agenda na makipagkumprontahan. Kaya ang nilinaw talaga nila ang aming agenda lang po ay transparency and accountability. Pero kasi siyempre magkakasundo po yan. Wala kasing walang nangyaring ground swelling, walang mass support, wala tayong nakita even movement ng military. Mga kampo kahapon na dadaanan natin at pakatahimik kahit may rally sa gilid, pero yung wala kang nakita equipment o military movement sa loob at labas ng magkabilang kampo ng Aguinaldo at ng Krame. And even yung buong Metro Manila kahapon, nag-ikot din tayo, di ba? Busy as usual. Yung mga malls punong-puno, traffic as usual, traffic ang lahat ng kalsada papunta sa mga malls. And then kayo ng umaga, normal lang EDSA, kahit ongoing ang rally sa Luneta at mamaya lipat yata sila sa di ba, sa People Power Monument. Sabihin, people people around Metro Manila is taking this just an ordinary Monday. Walang sabi ko po kasi yung revolution hindi po siya kine-create overnight, no? Hindi po yung biglang dahil napiko ka na sa administrasyon to magano tayo. Mind conditioning yan kailangan pataga po sa tao na kailangan natin magpalit ng pero sa ngayon po kasi ang gusto lang tao ikulong yung mga korap wala pa sabi, di ba, wala pa sa mindset ng mga tao na magpalit tayo ng administrasyon. Ang gusto ng mga tao bilisan nyo, pakulong nyo na yung mga yan. Ang nananawagan lang naman, syempre hindi naman natin hindi na tayo nagtataka ron, wala nating surprising there yung kaliwa na sila lang yung nananawagan ng resign all. Pero resign all. Hindi naman. Resign mo. Kasi yun ang nila, diba? Yun ang agenda naman nila, ibagsak. So, consistent lang sila sa nila. Sa kanilang ideolohiya. Kung umaasa po tayo sa military support para sa anti-administration, ganito po yan. Mula po noong 1986, yung military, politicized na rin yan. Sabihin, hindi nag-iista rin po yan. Hindi alam niya na hindi hindi magtatagumpay ang isang pagkilos sabihin, military action kung walang support ng mamamayan. Napatunayan na po yan nung nagkudita sila dating Senator Gringo Unasan. Ilang beses against Cory Aquino. Walang nangyari kasi wala pong mass support. Kaya pero hindi diba? yan basta-basta kikilos wala bablakin ka lang. Kita mo, po yung balikan natin yung EDSA 1. Yung tao po ang kumilos dyan. Alam naman po natin, namin naman di ba? Kudita yun Kudita nabuko. So, yung tao po ang nag-shield sa mga military. Supposedly coup platters. Sila the late Senator Enrile and Gringo Honasan's group. Late pumasok naman si Ramos noon day 2. Kasi nung tinawagan na siya ni Senator Enrile na buko na kami ito, kup na kami sa gabi yata. Gabi. Same day. Pero ilang oras. Anyways, yung pero ngayon, ang kaibahan ngayon, di ba? Pwede lang sabihin, sige, we have the numbers, 600,000 plus 610,000 sa Luneta. Kaya lang, hindi naman natin masasabing mass swelling kasi
it only represents one religious religious organization. Ganito po, no. Yon. Ang peak kagabi, ang peak ng cloud kagabi, no, sa Luneta is 650,000. Bumaba po ito kanina around 100 or 120,000 kaninang maga. Tapos ngayon po alas 2, ang estimate is nasa 200,000 plus 200,000. Hindi po actually kung alam niyo, matandaan niyo po, no, nung EDSA 1, nung EDSA 1, million po ang ang nag-shield sa mga supposed coup plotters sa EDSA. Iba pa yung nasa Mindiola noon. Ganon kalaki yan. Kahit po nung EDSA 2, ganon din po kalaki. Talagang hindi ka na dyan. Saka, kasi yung EDSA 1 and 2, iba't ibang sektor na nagsama-sama. Itong kasing Luneta Gathering, para siyang isang religious event. Kasi unang-una, isang religious group lang nagpatawag and may pa dyan, diba? Sa kanila, compulsory pero hindi. So, ang sabi nito, ako, they cannot claim yung numbers nagpapasalamat ako sa INC para panatilihing aware ang mga tao doon sa nangyayaring korupsyon, no? Salamat tayo sa kapatiran, sa mga kapatiran sa INC. Pero hanggang doon lang po, kasi hindi lang po nila, wala silang plano na pabagsakin ng gobyerno, and pasalamat din po tayo doon na wala silang planong makilahok sa anumang kaguluhan na pinaplano o ginugusto ng ibang grupo o ibang sektor. Diba? In fact, kahapon din, no, kung totoo man yung senaryo na yun, na may mga group, mga Duterte supporters na nagmarcha mula Liwasang Bonifacio papunta sa Luneta, hinarang, hindi pinayagan ng INC na sumama sa kanila sa Luneta, kaya napilitang bumalik sa Liwasang Bonifacio yung mga DDS supporters, at doon na lang sila nagprograma. At ginawa rin nila yan noong September 21. Nag-attempt din sila doon sa pasukin yung hanay, no, nung trillion peso March, no. At nireject din po sila doon. Kasi syempre ito mga to, hindi mo kami nanawagan na po sa gobyerno, gusto namin accountability. Diba? Ipakulong yung mga corrupt. Totoo lang po, no. Ako sa paningin ko po, no, pansarili kong pananaw, wala pong malinis diyan sa kahit kasi nakita naman natin, no, yung sa administrasyon to, nakita natin, no, na may mga nangyari, yung di ba, yung insertion, kaya yung insertion nangyari nung itong 25 budget, di ba, lumalabas kila Jesus Escudero, marami. Mayroon pang sasabi, di ba, kila Senator Jinggoy, Senator Joel, marami. Sa Congress, ganun din. So, sabihin, under this administration, may mga nangyaring corruption, allegedly. Pero hindi po ito nangyayari sa ngayong administrasyon lang. Ito ay natitrace back doon sa previous administration, based na rin sa testimony ni Sara Diskaya. In fact, di ba, nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, naglabas siya ng kanyang frustration sa DPWH mismo. Sabi niya, ang dami-daming corrupt dyan, ang dami-daming ghost projects. May mga pinangalanan siya, pero wala siya nakasuhan, wala na ipakulong. Kaya ang sasabi ko dito, no, kung meron kayong political biases, no, kayo ay pro BBM or pro Duterte, huwag na po tayo makilahok doon sa panawagan ng mga religious group na to na i-hold accountable yung mga corrupt, kasi baka pati yung mga iniidolo nyo ay madamay. Ang kagandahan lang ngayong administrasyon to, siya kasi yung diba? Siya ang nagpa-imbestiga, siya nag-expose, siya nagpa-imbestiga, siya nagpangalan. At kung hindi niya ginawa yun, baka ngayon tuloy-tuloy pa, baka masaya pa buhay ng mga yan, diba? And logic dictates, no, na hindi mo papaimbestiga ng isang bagay na nakatutok sa'yo. Yung diba? Babalik siya. Bakit mo bubuksan yung isang Pandora's box yan, na ikaw, ang problema, binuksan mo yung Pandora's box, ikaw nandun mismo, so ikaw mismo kakagatin ng mga nilalang na nandun. Yun nga, nagulat ang lahat nung binuksan niya yung Pandora's box, ganun pala kalaki na even siya, nagulat siya na
ganito pala kabaho yung yung sistema. At kung ite-trace natin yan, no, kung bakit ba siya sumama ang loob talaga ng Pangulong Marcos diyan. Balikan natin yung testimony ni Congressman Toby Chanco sa Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee, at ang chairman pa nito si Senator Marcoleta. Sinabi niya as early as January nagwawala na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga insertions na yan. Pinatawag niya di umano sa Malacanang si Senator Chis Escudero at si House Speaker Martin Romualdez para ipaliwanag, bakit nyo naman siniro? Bakit nyo tinanggalan ng budget yung aking mga flagship projects? Ngayon, dahil siniro nyo yan, ipakita nyo sa akin lahat ng insertions nyo. Isabit nyo yung listahan ng insertions nyo. Doon po nagsimula yan according to Senator at Congressman Toby Chanco. At napuno na nga ng uso si Pangulong Bongbong Marcos. In-expose niya na nung kanyang 2025 SONA nung July. Tsaka diba, yung isang araw, diba, nagsalita si Kong Toby, sabi niya, diba, na tagagal sila si PBBM, ang sinabi niya siya, diba, si Speaker Martin, na kinuha niyo na lahat niya ni saldi ko yung budget. Diba? Tapos tsaka yun, alam mo, nakakatawa ako, naalala ko naman itong 25 billion na to eh. Diba? I-deliver yung 25 billion, ano? Cash i-deliver, no? Diniliver mo ng cash. Unang-una po, no, ipakita sana muna ni dati Congressman Saldico sa kinuha yung cash. May ano yan, merong kasi i-withdraw mo yan ng cash sa bangko. Saan mo kinuha? Siyempre land bank yan kasi government fund, dahil doon naman nanggagaling yan from DBM. At any given time, wala pong labang 25 billion ang bangko. Kahit saang branch po kayo magpunta. So itatawag po yan, ihahanda po yan. Diba? Sabihin mo nang mailabas niyan 25 billion, ilang truck, diba? Ilang truck yan na i-deliver mo yan, yung 25 billion na yan. Ilang tranches yan. Ang hirap itago niyan. Kasi cash delivery, diba? Hindi naman bank transfer eh. Tsaka ito, sabi ko, alam niyo po ba kung tama po yung sabi ni Gutesa na isang maleta 48 million. Kasama po, ito lightweight na maleta na po ito. Lightweight na po ito, mga pinakababa po ito, mga 5 kilo. So around 53 kilos yung isang maleta ng pera. Alam niyo po, ang hirap buhatin dito. Sabihin nyo, hindi, bakit yung bigas 50 kilos na bubuhat? Opo, yung 50 kilos na bigas na bubuhat nyo kasi naka-spread ang bigat niyan. No? Nakalaylay pa nga yan. Pag buhinop yun, nakalaylay yung ibang bahagi ng sako, di ba? Pero ito, compact po ito. Ako nga, nag-ano ko eh. Ay kasi subukan nyo magbuhat ng 10 kilong pako sa isang kahon. Baka magulat kayo. Hindi nyo makakontrol ang lakad nyo dahil kasi compact siya, ang hirap buhatin yan. Lalo 50 kilos. Kaya nga po sa mga airline, bawal pong pag lumampas po ng 30 kilos yung bagahe nyo ayaw nang tanggapin. Kasi pag nadisgrasya po yung kanilang mga tao sa pagbubuhat niyan, magabayad po ang airline. Kaya isa pa yung balik tayo yung maleta na yan, diba sabi ni Gutesa, isang maleta naglalaman ng 48 million pesos. Ang isang kilong pera, kung pinrin siya sa tig 1,000 piso, 48 kilos na yun. 48 kilos. Kaya nga plus 5 kilos, 53 kilos na eh. Di hindi yung maletang pinakita ni sa picture ni hindi aabot ng 48 kilos ang laman nun eh. Siguro mga 10 kilo lang lalaman nun eh. Kaya nga, ilang maleta, ilang ganong klaseng maleta ang pinaglagyan ng pera. It doesn't add up nga eh. Tsaka kung ganun kalaki kasi hindi mo na imamaleta yan eh. Pwede mo namang, diba, yung nakapaglabas ng pera, diba, from central bank, naka plastic. Tsaka ang sasabi ko po dito, tulo ka ng tulo, Ginoong Saldico. Sana mo rin, ipaliwanag mo rin paano ka nakapag-supply ng outdated models
ng laptop doon sa DepEd nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Isa pa yan. Ang kumpanya mo, tandaan mo, ay construction firm. Di ba? Construction firm, Sunwest Corporation. Pero nag-supply ng laptop. Isa pa yung laptop na yan, 'di ba? Nung kasagsagan ng investigasyon ng flood control projects na yan. Ang sabi ni Sara Duterte, 'di ba, ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con, dapat imbestigahan si Saldico sa kanyang involvement sa DepEd laptop scam. At dapat pauwi na yan. After Friday, after magsalita ni Saldico sa kanyang video, huwag niyong pauwi niya kasi baka patayin. Diba? Nung una, sinungaling si Saldico, walang kredibilidad. Nung naglabas na ng narrative na supporting their own narrative, bayanin na si Saldico na protect Saldico na ngayon. Nga ito yung death threat na yan, na mayroong banta sa buhay. Alam niyo po, yun nga po yung naging issue nung pinatay si Ninoy Aquino. Bakit ko ipapapatay yung isang tao na alam mo naman ikaw ang magiging suspect? Kaya nga po noon although lahat yung oposisyon ay tinutulong si dating Pangulong Marcos, marami pong dininiwala kasi bakit ipapapatay pa ni Marcos samantalang alam naman tao siya ang sinadalawa magkalaban, so siya lang pagbibintangan. At saka nananahimik ka noong time na yon si Ninoy Aquino sa US. Eto ngayon, sinong sila ulo magpapatay kay Saldico kung sa mga taong pinagbibintangan niya, Martin Romualdez or BBM. Bakit hindi papatay yan? Sila lang pagbibintangan diyan, di ba? Saka ang po ngayon ang baba sa eroplano ngayon, diba, merong tube. Actually yung naging issue nung pitay si Ninoy Aquino, bakit pinadaan sa tarmac, sa hagdan, diba, may tube naman, so pwedeng doon pa lang sasalubungin mo doon, heavily escorted na yan, no? O bakit si Tebes, diba, sasabi may banta sa buhay kaya ayaw umuwi, o diba taka uwi rito? Kasi diba? pwede ma-escort yung madaling dahilan excuse alibay na. Kasi may threat sa buhay ikaw pa papaya ka ba lalo mong binigyan ng dahilan yung mga tao na ibagsak yung kung bawa sabihin, diba, si PBBM ang magpapatay diyan, lalo mong binigyan ang kanyang mga kritiko at oposisyon sa kanyang administrasyon na pabagsakin nga siya, manawagan ng ouster kasi pinapatay mo yung isang isang tao na tumitistigo laban sa iyo. Yun nga yung ngayon kaya nag-fizzle out yung panawagan ng resignation of Bongbong Marcos kasi lahat ng argument na doesn't add up. Even yung mga testimonies ng kanilang mga so-called star witnesses ay mahirap paniwalaan, from Gutesa to Saldico, na parang yung binabasang script ay hindi pinag-aralan. Parang ang maniniwala lang dito yung hindi gumagamit ng isip Anyway, balik po tayo sa sesyon, no? Pagkakala muna tayo. Huwag po kayo bibitaw, no? Magbabalik po dito ang Barangay 13. Katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang, kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Tututukan ang mga balitang pinag-uusapan.
Now, ang bago, bilis na matamasa ang ating kalayaan. Para sa pagbabago ng Tututukan ang mga usaping napapanahon at di pangkaraniwan. Na naapektuhan ng kabuhayan na magkaroon ng tulong Kasama sina Princess Jordan, Julius Segovia at Sarina Lusuegro. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Dito sa IBC 13. Sports fans, game na! From local arenas to the world stage, lahat ng aksyon, lahat ng kwento, nasa iisang show. Kasama ang veteran sports journalist na si Bill Velasco with live interviews with your favorite sports personalities dito sa Pilipinas at sa abroad. Don't miss the game sa Hardball with Bill Velasco every Monday to Friday, 11 a.m. Dito sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 a.m. The future of AM radio. Mag-ingat sa mga text messages na nagsasabing nanalo ka sa loto at kailangang mag-send ng pera upang maklaim ito. Ito ay scam. Huwag maniwala, huwag mag-reply. Tandaan, ang PCSO ay hinding-hindi magsisend ng mensahe sa inyo na nanalo kayo ng premyo sa loto. Maging mapanuri. Play smart, play safe, play responsibly. Isang paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV. Ayan, nagbabalik po no ang Barangay 13. Dito pa rin tayo. Nagbabalik ang ating paboritong tambayan, no? Yun nga. Alam mo, natatawa lang ako sa yung lobas kaya yung kay mga video ni Saldico. Meron pa rin siya ngayon yata o kahapon. Part 3. Part 3. Talagang talagang pinipilit. Maski si Vice President Sara, meron siyang video message na inilabas kanina na yun, again, implicating the President sa mga sa mga anomalya na yan. Kita-kita mo yung intention na kasi hindi naman po lahat nakakaalam ng budget process, no? Kaya pinipilit talaga ni Saldico na yun nga sa BICAM nagkaroon ng insertion ng 100B para kay PBBM at yung 25 billion. Yun nga, di ba? Pero malinaw naman po, no, ito ang budget process. Nagsimula po yan sa NEP, no? Hanggang pupunta yan ng isasabihin sa Kongreso. Pag sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing per agency, no? And pag na-aprobahan po yan on second reading, isasabit po yan sa Senado para aprobahan naman ng Senado or yung kanilang version, and then magkakaroon ng BICAM. So, doon sa BICAM daw pinasok, no? Tapos after ng BICAM, yan magbabalik sa kanya-kanyang chamber, Senate and House para i-aprobahan yung final version, and then sasabit po yan sa presidente for signature, no? For yun nga, dahil nga hindi naman po lahat nakakaalam ng budget process, lundagan, yung iba naglundagan agad, no, na baka inutusan nga, baka pakawala yan ni presidente, ni BBM niya siya, Saldico, di ba? Ang minsan nga yung minsan mga kasama natin sa industriya nakikilundag din. Sabi ko hindi po porke nasa media kaming lahat, hindi po nasa media, lahat kami nakakaintindi ng budget process. Ang nakaanto po diyan yung mga reporter na nakasign sa House, sa Senate, sa BBM, Malacanang. So kung mayroon po di pwede po tayo magtanong para i-confirm natin totoo ba to ganyan, paano ba ginawa yan? Bakit nakapag-insert sa NEP? Tsaka sa BICAM. In the first place, diba, kung gagawa ka ng krimen, lalo ganyan kalokohan, ang una-una mong kakasabuatin, yung tao pinagkakatiwalaan mo, wala naman pong ebidensya na naging close
si President BBM, si Congressman Saldico, dating Congressman Saldico. So bakit doon ka magtitiwala samantalang yung cabinet o yung DBM na kaya nga tinatawag yan na family, 'di ba? Presidential family kasi yan ang pamilya ng opisina mo. So doon ka magtitiwala, doon ka magi-insert sa sa DBM, no? Kasi yun ang departamentong gumagawa ng ng NEPO, ng National Expenditure Program yung DBCC, yung Department of Budget Council, 'di ba? So doon kung gagawa ka ng insertion, doon mo padadaanin na walang ibang nakakaalam nung kayong dalawa lang nag-uusap, yung sekretarya mo lang ng budget. Or pwede nga, siguro sa ahensya mismo, di ba? Doon kayo pasok sa ahensya. O, DPWH secretary, pasok ko itong ganyan, di ba? Hindi, bakit pinaabot mo sa BICAM? Na dahil mag-scrutinize pa yan. Diba? May scrutinize pa ng counterpart ng Senado, ng kapakongresista. Diba? Ang dumating na rin, binito niya nga yung diba? Yung mga listahan binigay ni Saldico, yun yung mga items na binito ni PBBM. Isa pa, yung kay Saldico, yung kaya nga mahirap paniwalaan at face value yung pinigito niyang diba, listahan ng mga project di umano na pini-insert sa kanya, available po yun sa sa website ng DBM at saka ng Congress, kasi yun yung budget na yung sinumite yung may dokumento, may paper trail yan dapat nagpakita siya ng ebidensya ng ebidensyang hindi naman public document, di ba? Hindi na hindi yung kung pwede mo dapotin sa internet yan yung sabi niyang listahan na yan At pwede niya sabihin na anytime na eto dito nag-insert, di ba? Asan yung paano papatunayan na doon nga nag-insert? Doon nga sa budget na yon na tinutulong mo na nag-veto ang Pangulo. Diba? Anyway, ganito yun, bukas po magtatapos na yung 3-day rally ng kapatiran. Unless merong malaking development mamaya, tingin natin po magtatapos ito ng mapayapa, no? At salamat po doon sa ating mga kapatid sa INC na panatili po natin payapa at naiwas po natin na magamit ito ng mga politikong may ulterior motive. Pero yun po sa November kailan ba to? November 30 yata yung sa meron pa rin yung naglabas din po ang CBCP. 14 yata meron din kailan ba? Na ngayon November 18 na ngayon Ay hindi, so 21 yata, 21 or meron din yata ang CBCP panawagan para sa isang pagkilos. Pero tama yan, para nape-pressure parehas. At the same time, yung administration nape-pressure siyang ituloy yung kanyang mga kasong inihanda at nagkakaroon siya ng lakas ng loob, no? Na nagkapatibay ito ng lakas ng loob, nagbibigay ito ng lakas ng loob sa administrasyon na ituloy yung kanyang ginagawa. Kasi siya nagsimula yan at yan, kakasuhan yan at kapag nakasuhan niya mga yan at ikinulong yung mga senador na yan, meron siyang backing ng publiko na sinusuportahan namin yung inisyatiba na yan. And kung matandaan po natin, ito po yung yung nangyari nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Na-expose po yung pork barrel, paano ginagamit ito ng mga senador at congressman. Kaya po di ba yung pork barrel scam. Nung na-expose po ito, siguro ba late 2012, early 2013, hindi po agad na isampay yung mga kaso. Kasi hindi naman po porke na, ito merong di ba? May anomalya rito. Kailangan pong i-build up yung kaso. Para yung maging full airtight, 'di ba? Para pag sinampa mo yan, 'di ba? Akala ng iba airtight na yung kaso, pero pagdating po sa appeal, natatalo pa yung 'di ba? Kaya nga po diba nakalusot si Senator Jinggoy. Convicted na yan, pero nung inappeal, nabaligtad. Si Senator Joel Villanueva, convicted, pinatanggal na po yan ng
Ombudsman. ng ombudsman. Pero pag upo po ni Ombudsman Martires, ni-reverse po yung decision. Na hindi natin alam. Oh, Yes, wala first nakakaalam reverse. kasi sekreto daw po. Sekreto daw. At si Senator Bongbong Revilla. Revilla. Di ba? Convicted din yan eh. Oo. Di ba? Yung pinapasoli nga sa kanya yung, di ba? Kaya yung nga, 110 million na kaya nga nung nagpost ako ng isang araw, sana wala na pong sumunod na kambe. Si kambe po dati yan, chief of staff na namatay sa loob. Kaya nga yung ngayon, yung administrasyon to, sa totoo lang napakabilis ng ng kanilang naging action. Oo. Within 100 days na pangalanan natin at nakilala natin, nagkaroon ng muka yung mga gumawa ng katiwalian at ikakasuhan na. Sa December 15, pangako ni Ombudsman Remulla, mayroon na silang maikukulong. At kung matandaan natin, no, nung na-expose din po itong U-Pork scam, nagkaroon din po ng malawakang rally. No? Pero hindi po nanawagan na ibagsak yung nag-expose na si Pangulong Aquino. Actually, support pa to sa kanya, 'di ba? Kaya nga yun, nakasuhan din po yung Ito, yung nag-expose siya po yung gustong patalsike, siya na nga nag-expose, di ba? Ng ibang sektor, no, siya gustong patalsike nung syempre may political agenda kasi nanawagan. Siguro kasi may matiyatamaan di ba? Tsaka kasi una-una ang bigat talaga ng mga identified personalities na involved, di ba? Dating Senate Speaker. Tapos Senate President, di ba? Tapos dalawa pang senador, mga kongresista. And then nadadamay din yung pamilya ng dating pangulo. So yung mga yan may mga capabilities at resources na guluhin yung sitwasyon at samantalahin yung sitwasyon. Kaya while yung grupo nila pinipilit na ipag-resign yung nag-expose, pero yung mga yung publiko like mga civil societies, including na yung diba, yung kapatid natin Iglesia ni Cristo at yung Simbahang Katoliko at iba pang civil societies, ang panawagan lang nila is ikulong yung mga involved, hindi yung administrasyon. Ikulong at kasuhan yung mga involved, hindi pag-resign yung nag-expose. Maliwanag po, nilinaw na ng INC na hindi sila nanawagan ng pagbagsak ng gobyerno o ng administrasyon, kundi accountability and transparency, saka sabi ko nga, di ba, hindi create a revolution overnight, and lalo kung hindi ko minamalit yung INC, pero sabi ko nga, di ba, kailangan mo ng support rin, hindi lang na isang grupo, kailangan makipag may multi-sectoral dapat na collaboration, di ba? And lalo pa kung matandaan niyo po, kasi baka iba sa inyo wala pa pero yung EDSA 1 sustain po ang tao sa EDSA noon. Hindi po siya yung pagdating ng gabi uuwian. Actually, naging parang ang picnic kay EDSA 1 noon kahit yung EDSA 2. If you will look at these things na positively, parang pa nga show of support pa yung mga rally na to sa administrasyon. Ituloy mo yung ginagawa mo. Nakaabang kami, tuloy mo yung ginagawa, pero wag ka lang magkakamali, dahil pa nagkamali ka baka mag-iba yung panawagan namin. Pero sa ngayon, we are supporting your conviction and your initiative na kasuhan yan, hulihin yan, at hinihintay rin nila yung pangako ng administrasyon niya na magpapasko yan sa kulungan. At totoo naman, ang hindi natin alam, tapos na po yung kulungan ng mga kakasuhan dyan sa flood control project sa Payatas. Mahigit 100 kwarto yata yung kung nagkakamali, kung natatanda, mahigit 100 kwarto. Talagang di ba? Yung kulungan na yan. Nakakatawa man, pero dali kulungan. Pero sabihin, ganun po kaseryoso to, talagang may kakasuhan dito sa usaping to. Tsaka tahimik lang ginagawa na merong sariling detention center na pinagawa para sa kaso na to. At
I think naglabas kahapon ng DOJ yata o Supreme Court na magkakaroon sila ng special court para dyan sa para mapabilis yung yung pagdinig sa mga sa flood control na yan cases. Grabe. So talagang seryoso yung seryoso yung pagkamadali diyan. Kasi nagbukang yung dati akala natin yung perks ka. Grabe, ang laking di ba? Ganun, ang laking pera involved. Yung pala, nagbuka pong chip. Nagbuka petty cash Nagbukang petty cash tong mga nakuha doon sa sa diba yung pork barrel scam. Yung pork barrel scam in total yata nasa 7 billion lang eh. Yung kay Pulong Duterte pa lang from 2019 to 2022 51 billion pesos na yung kanyang flood control fund na hindi may paliwanag. And then yung project niya pa sa Baguio City na flood control project na more 25 billion pesos. Diba? Kaya nga kaya nga si Mayor Magalong tawa lang ako, 'di ba? Sabi ko, 'di ba, kasi nung 'di ba yung kinukuha siya sa ICI, 'di ba? Pero nung malaman na na mayroon pala siyang project with the Discayas, sabi niya malinis po yung who are you to clean yourself, 'di ba? Hindi po ikaw maglilinis sa hayaan mo yung committee o ibang tao. Tapos papasok sa ICI, 'di ba, yung clean hands doctrine, he who comes to court should come with clean hands. Kung merong bahid, kahit man lang pagdududa, dapat hindi talaga tinanggap. Tapos nung siya, sabi, hindi talaga mag-resign naman talaga ako, ayoko naman talaga dyan wala pong ganoon. Diba? Kaya ka po napilitang umalis dahil may bahid. May bahid Diskaya. May bahid Diskaya yung Baguio City. Yung flood yung 110 million peso project ng tennis court sa may Burnham Park. Yung na funded ng Diskaya. Hindi po natin sinasabi na marumi ka. Hindi po natin sabi na guilty ka. Sabi po natin, linawin lang muna bago ka pumasok sa ICI na mag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. At ang dami-dami niyang diba, nung bago siya may talaga sa ICI, ang dami niyang sinasabi. In fact, dinedare na nga siya nila Congressman De Lima. Pagkalanan mo na, maglabas ka na ng ebidensya. Pagkalanan mo, labas mo yung ebidensya. Hindi yung hindi yung puro motherhood statements na kailangan tutulong kami ng those are just madali po yun motherhood statement lang yan madali po yun, lahat tayo pwede. Kaya si Balkay kay Saldi ko, madali magsabi, diba, lalo nasa labas ka ng bansa. Sabi nga ni Montulfo, mukhang nasa Japan lang diba? Waiting daw sabi nga ni Montulfo, diba? Waiting ng na dumami magkaroon ng critical mass yung rally ngayong weekend. Wala yun sabi ni Montulfo sa kanyang kanyang vlog. Hindi po natin sabihin tama si Montulfo or sabi lang po natin na may nag-aabang din kasi nga ang dali maggawa ng kwento diba? Hearsay lang yan kung talagang may ebidensya siya, kung meron kang pagkapatunay na inutusan ka magpa-insert ng 100 billion pesos at kung totoong yung 25 billion na i-deliver mo sa Pangulo at kay House Speaker Martin Romualdez, meron paper trail yan, hindi naman bare yan ang dali yan ang pinakamadali yung 25 billion kasi may paper trail yan. Saan mo kinuha yung 25 billion? Saang bangko? Saan mo nilabas yan? Ilang withdrawals yan na ginawa mo, ilang truck ang pinagdeliveran mo yan, ilang tranches mo dineliver yan, yung 25 billion na yan. Kasi kung at paano mo nilagay sa mga maleta yan? Kasi syempre, di ba, sabi 48 billion laban ng isa, di ba? So, di ba sino tagalagay sa maleta nun? 100 maleta, di 480 million. Sabihin na, sa mga 250 maleta, kada 1 billion. Di ba? Isang truck, mahigit. Parang kailangan meron ng pabrika, di ba? Pabrika ng maleta. Ang swerte na nakakuha ng kontrata ng maleta yan, bire mo 1 billion, 250 na maleta. Yung 1 year sales mo, okay na, solved ka na. Diba? Parang, ewan ko, sabi, at the very least, 50 trucks ang pinaglaki niya. Sana naman, hindi,
Huwag bigyan naman kami pong insultuhin kasi nakaka-insulto naman po sa amin yung ginagawa niyo po kaming tanga. Hindi naman po kayo pinanganak kahapon. Di ba? Habang ano. O, gumagamit naman po kami ng isip kaya nag-iisip naman po kami. Di ba? Yun nga ang parang kapag ang akala na kapag meron silang ibinigay na impormasyon, tatanggapin lahat at face value na hindi ka na mag-iisip, kailangan totoo yan. Yung sinabi namin kasi kami nagsalita. Hindi kasi kasi dahil ang akala kasi nila, 'di ba? Oy, mainit tong perks ka, 'di ba? Yung flood control project scam. So pag may salita tayo ko sa maglulundag agad yung mga tao, maniniwala agad. Hindi naman po kami Well, yung mga kampon nila, yung kanilang talaga, hindi naniniwala pa rin. Kasi kahit anong blind followers na yun kung anong sabihin maniniwala na lang sila Pero yung thinking public, unfortunately, hindi lang naman kami. Maraming nag-analisa nung statement ni Saldico at lahat nag-analisa na matitino. Iisa ang conclusion hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. It's merong physically impossible, and even yung statement at ginagawa ng Pangulong Marcos hindi nagtutugma, at pati yung testimonies ng iba't ibang tao na galing din sa inyo ay hindi rin nagtutugma. So ang hirap paniwalaan, di ba? Saka yun yung mga dates siya ng delivery. Dates ng deliveries. Sablay Yung maleta, yung brand. Kailan nangyari insertion, kailan nangyari delivery. 24, di-deliver ka na, insertion 25. 25 advance. O sige, kung kayo pwede naman, meron namang pagkakataon na pwede silang magbigay advance pero hindi ganun kalaki. Hindi, tsaka wala pa yung budget. Wala pa yung budget Ano yung date? Ano bang mid 2024 mid 2024 yung date sa nagkamali pa. Samantalang yung alleged insertion 2025 budget or 2025 budget. So sabihin hindi pa ko-conceptualize yung budget. Nagdi-deliver ka na. Pa lang, iniisip pa lang yung NEP nun. Diba? July usually ginagawa ng sisimula ng NEP, diba? Bago dumating ng zona, pagdating zona, ginagawa na persona, sasabit na yan So ginagawa, kaya tama, kino-conceptualize pa lang yung NEP. Nagdi-deliver ka na ng para sa susunod na taon. Diba? Budget. Alam mo, Congressman Saldico, hindi ko alam kung henyo ka o isa kang psychic. Diba? Kaya na-project mo na agad na kailangan i-advance na to kasi maghihingi ng insertion si PBBM Advance delivery. Anyway, paano? Batiin muna natin ang ating mga Ubos na lang pong oras natin. Pakinig. Si Cecilia Manalo Lagmais, nanonood siya sa Taytay. Good afternoon. Si Angelo Redaha, merienda Lunes ng hapon. Kuya Compi Manalo, 38 days na lang, Pasko na from Malolos, Bulacan. At siya rin, si Angelo Redaha. Done, like and share mga katamay at kadawan. Si Jasser Punla, good afternoon po. Si Elton Padilla, good afternoon. Si Romel Libid, hello pong muli Sir Compi at Sir Charlie, blessed and peaceful week pa rin po mga katambay. Si Manalo Tetay, magandang hapon mga katambay. Si Marie Tiffany Hover, good afternoon po mga kadawan. Ayan, syempre si Danny Lagman. Good afternoon, Danny. Good afternoon, Danny. Kumusta ka dyan? Si Jobs Pacanya, si Ryan Lindley Lacano, Kim Bacaro, Jomel Gonzaga, si Jazz, si Andy Aquino, Faye Yap, Joanna Albelio, Camille Valdez, Roxy Vusa, Tin Eugenio, Chloe Ann Guerrero, Vanessa Pilar, Donna Miralles, Chantal Claire de la Rosa, Sel Berondo, Bel Cruz, Jelly J, Akira de la Vega, Julia O, Gillian Atienza, Angela Curia, Rose Quesada Rodriguez, Annabel Gaetano, Steve Sumido, Attorney Desi Gizon, Commissioner Bong Gizon, Ma'am Elizabeth Gran, and si Ma'am Melay Austria. Magandang hapon sa inyo mga katamay. Salamat sa inyong pagsama sa ating tambayan ngayong araw ng Lunes. At napaka peaceful na araw na to, magaan sa pakiramdam. Yung ating mga ang ating mga social media, please follow po ang ating Facebook page, The One 1206 AM, YouTube at The One 1206 AM, TikTok at Instagram at The One 1206 AM, at syempre ang ating Twitter account o ngayon ay X at The One 1206 AM _. Ayan.
Dito naman po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong araw ng Lunes, no? Pasensya na po, wala po yung ating mga katambay galing sa campus kasi wala pong pasok ngayon. Hanggang bukas, pakasyon sila. Last lang pasok hanggang bukas dahil nga po doon sa 3-day rally ng INC. Pero magkita-kita po tayo bukas, no? Sa yan, dito barangay, tambayan sa Barangay 13. Dito. Kaya lang bukas po ay 4:30 tayo ng hapon. 5:30. 4:30 to 5:30. Okay. Ay, kita-kita po tayo bukas dito lang sa Barangay 13. Gusto mo bang maliwanagan ang iyong problema sa legal na pamamaraan? Mga payong tiyak na may legal na batayan at mapagkakatiwalaan. Lahat